Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? Kamusta ang gising nyo? Andito ako sa showroom. Yun nga, nabanggit ko before na uulitin ko na yung mga review ng unit kasi nag-iba na ng presyo. So ngayon, sisimulan ko na sa unit na nakita ko dito sa showroom. Ang unit na sinasabi ko ay, teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Eto na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. At sa mga Spotify, Netflix, nagsasubscribe kayo, binibigyan nila kayo ng magandang service. Dito, bibigyan ko kayo ng additional discount pag nag-subscribe kayo. So, samahan nyo ngayong araw at i-review natin ang unit na sinasabi ko after ng intro na to. So, ngayong araw, i-review natin ang Fortuner G Diesel Automatic. Kasi iba na kasi presyo niya. May nawala,
na specs at may bagong specs. So simulan natin ang kwentuhan sa Fortuner. May share lang ako, may nabasa ko sa comments na doon nga bakit daw kailangan ko pa mag-countdown, hindi na lang idiretso sa vlog. So sabi ko, baka doon nyo po kasi matandaan sa pagbibilang ko na yon. Kasi may kanya-kanya yan ng style ng pag-vlog. So yun yung style ko po para matandaan nyo kung yung mga vlogs namin. Anyway, yun nga, sa katulad din ng sabi ko na mahalaga naman yung content. So depende na lang po sa inyo yung kung tatanggapin nyo or hindi. So simulan natin ang kwentuhan sa Fortuner G Diesel Automatic. Simulan natin sa history. Ang history ng Fortuner, ginagawa siya sa Thailand. So ito yung gulong ng Toyota Fortuner natin. Ang specs ng gulong niya 265/65 R17. So yun yung specs ng gulong niya, 17 inch lang siya. Si V kasi 18 inch na. So meron tayo ditong slim fender na kulay black, ito. Then punta tayo sa ilaw. Ang ilaw niya LED with bi-beam or bi-beam LED yung headlamp niya with line guide. Meron na rin siyang front sensor. Ito yung front sensor niya. May dalawang front sensor siya sa harap. Front na nga, harap pa. So yun, may dalawang front sensor. Dito tayo, dito. Then meron tayong grill dito with. Then yung grill niya, ito kulay black at may malaking logo sa harap. So napakaastig ng Toyota Fortuner. Syempre, kapag naka-Fortuner ka, iba yung angas na binibigay sa atin ng Fortuner. Iba yung angas ng Fortuner, no? Fortuner is Fortuner. Okay, puntahan naman natin ang makina niya. Ito na ang makina ng Toyota Fortuner. 2GD-FTB ang engine code niya. 2.4 liter engine. Pero ang eksaktong displacement niya is 2,393cc. Meron na rin siyang 4-cylinder inline, 16-valve DOHC, intercooler with variable nozzle turbo. So yun yung makina niya. Ang makina ng Fortuner na merong maximum output na 150 PS at 3,400 RPM. Sobrang lakas ng hatak nito, mga ka-auto. Kasi meron na siyang 400 Newton meter at 1,600 to 2,000 RPM. So napakalakas ng hatak niya. Napakaganda ng Fortuner talaga. 6-speed automatic at 6-speed manual na rin ang Toyota Fortuner natin. So puntahan naman natin ang side profile ng Toyota Fortuner, pero ibaba muna natin syempre ang hood niya. So dito naman tayo sa side profile ng Toyota Fortuner. Alamin lang natin kung ano nga ba yung mga brake niya, types ng brake niya. Ventilated sa harap, then ventilated disc sa harap, then ventilated disc din sa likod. Front suspension niya is double wishbone at ang rear suspension niya is multi-link. So nabawasan na yung tagtag ng Fortuner dahil sa suspension na nila. So nabawasan na yung tagtag ng Fortuner dahil sa suspension na nilalagay natin sa kanila. Nilalagay ng planta sa kanila sa Toyota Fortuner. Ang rear suspension niya ay multi-link. So pasukin naman natin ang passenger side, pero dito pakita ko rin sa inyo yung turn signal lamp ng Toyota Fortuner at meron na rin siyang stepboard. Color keyed or body color yung door handle niya. Ito. So yun. Ito na ang Toyota Fortuner, ang side passenger niya.
pasukin natin ang Toyota Fortuner G Diesel Automatic. So dito na ako sa loob ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Ito yung leg room niya. Then may 3 airbags tayo. Isa dito, isa sa driver, at isa sa knee. Ang room height, eto na. In 5, 4, 3, 2, 1. Room height or headroom ito. So sige, gamitin na natin ang headroom. Itong headroom ng Toyota Fortuner, so medyo malaki pa. Yan, malaki pa siya. So maluwag, komportable. May grip assist dito. At may grip assist din dito. So yun. Sana hindi kayo mainis sa pag-countdown ko, kasi yun yung way na para hindi nyo makalimutan yung mga vlogs namin. Pag narinig nyo na yung 1, 2, 3, 4, 5, nakasubscribe na ba kayo? I-subscribe nyo na ang channel namin. Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. So, punta tayo sa rear passenger ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Kung ano nga ba yung mga amenities niya. So, dito na ako sa rear passenger ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Legroom, eto. May higit isang dangkal pa. Meron din tayo ditong lagayan ng mga gamit natin sa bitan na maximum of 4 kilos, katulad ng sa Hilux. Meron din tayo ditong charger para di kayo makipagtalo sa mga charger, di kayo mag-agawan. Dami ng lagayan. Meron din ditong lagayan ng documents or ng coins. Makikita din natin dito na may sariling air vent si Toyota Fortuner G Diesel Automatic sa likod. Grip assist, pag napapabilis ang takbo ng driver nyo, pwede kayong humawak dito. Yan. Then dito naman sa upuan natin, 3 yung pwedeng makaupo. Pero kung 2 lang kayo, pwede nyong gamitin ito. Pwede nyong gamitin yung armrest nya. Yan. Meron din tayo ditong lagayan ng drinks. Ayun. Lagayan ng drinks. Ayun, 2 oh. Pero pag 3 kayo, syempre, kailangan nating iangat yan. Yun. So, si Fortuner G Diesel Automatic, ang seat configuration niya is 7. 2 sa harap, 3 dito sa gitna, at 2 dun sa likod. Puntahan natin yung likod para makita natin kung kasya tayo sa Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Tara, puntahan natin. Ay, by the way, ang ginamit na material na upuan ay fabric with silver stitch. Ayun yung silver stitch. Black fabric with silver stitch. So tara, puntahan natin yung upuan sa likod, sa rear, sa pinakang dulo, para makita natin kung kasya ako. 5'8" yung height ko, mataba. Tapos, yun. Check natin kung kasya tayo. Tara. Ay, teka lang, bago natin puntahan yun, punta tayo dito sa armrest. Meron dito yung fabric na armrest. At ito yung speaker. Yan yung speaker, din lagay ng cup holder. So tara, punta na tayo sa likod ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. So pasukin natin ng 3rd row ng Toyota Fortuner. So 1 touch tumble. Ito. Ayun, makakapasok na tayo kay Toyota Fortuner. Sa loob, sa likod. Yan, nakikita nyo nakababa. Nakataas pa. So ibaba natin para malaman natin kung gaano pa siya kaluwag. So ito yung legroom niya. Ayan, may ganito pa. Maluwag pa rin kasi kasya pa ako. Then meron siyang sariling aircon dito. Grip assist din. Ito.
May grip assist din tayo dito para pwedeng humawak. At yung headroom niya, ganyan pa, pero syempre pwede ko pang i-slant yan. Ito. So islant natin yung sandalan or upuan ng Toyota Fortuner para makita nyo pa. So yan. Yan o, pwede ko pa siyang i-slant. So parang nakahiga, para mas komportable. Yan. Lahat ng upuan ng Toyota Fortuner ay may headrest. So yon. Lahat po yan, dalawa sa harap, tatlo sa likod, at dalawa dito. Lahat po ay may headrest. May lagayan po ng bottle holder dito. Meron din dito sa kanan. Meron ding grip assist dito. Yun nga, katulad na sinabi ko kanina, meron ding grip assist dito. So, total of 7 grip assist sa Toyota Fortuner. 3 sa harap, 2 sa gitna, at 2 dito sa sa likod. So puntahan naman natin ang likod or rear of the vehicle ng Toyota Fortuner G diesel automatic. Tara. So andito na ako sa rear of the vehicle. Ito yung rear combination lamp niya. Then meron na rin siyang 4 backup sensor dito. Yun. 1, 2, 3, 4. Meron na rin siyang backup camera. At andito yung spare tire niya sa ilalim. So yun. Pasukin natin ng trunk ng Toyota Fortuner. So ito yung trunk ng Toyota Fortuner. Dito yung toolset. Lagay ng toolset. Ito. Yan. Same lang sila halos ng Innova. Same lang pala. Same lang sila ng Toyota Innova. Ibalik natin. Teka, ayaw pa magpabalik. So ito yung trunk. Maglalagay ka lang ng luggage tray dito para hindi na magasgas tong carpet. Dito lang sa accessories. Turuan ko pa kayo makakuha ng discount. So yan, kanina naka-slant yan. So ibabalik natin. Ay sorry, sumobra. So yan, baba lang natin to. Okay. Pagtupi naman, katulad lang din ng Innova. Ganito. Baba natin. Then may lever dito. Ito. Hilahin natin. Then isasabit natin siya dito sa hook na kulay. So isasabit lang natin siya dito sa hook na kulay itim. Ganon din dito sa kabila. Baba natin. Then ito yung lever, hihilahin lang natin. Yan. So yan, nakasabit na parehas. Pa-butterfly yung pagtupi ng upuan niya para mas madami yung pwedeng mailagay sa likod na luggage. Yan. Katulad na sinabi ko kanina, multi-link na si Toyota Fortuner, so hindi na siya ganun katagtag. May rear spoiler na tayo dito. At ang antena natin ay fin type antena na. So yun. Gaano nga ba kahaba ang Toyota Fortuner? Paano nga ba natin siya ipapark? So ang sukat niya, ang length niya is 4,795mm. Then yung width or yung lapad niya is 1,855mm. Yung height naman niya 1,835mm. Then yung wheelbase niya is 2,750mm. Yun yung dimension ng Toyota Fortuner G diesel automatic natin. At ang presyo niya, para sa mga specs na sinabi ko sa inyo, ang presyo niya lang naman ay 1,802,000. So sulit na sulit. Bagong presyo niya to Bagong presyo niya, kaya rin natin na-review ngayon. At yun nga, lahat ng unit namin ay i-review natin dahil sa bagong presyo niya. So puntahan naman natin ang paborito ng lahat, ang driver's side. Para ma-feel natin ang Toyota Fortuner G diesel automatic. Pagpasok pa lang dito, meron na tayong
armrest na fabric. Then mga buttons dito para sa foldable side mirror, door lock at joystick para sa kung komportable ka sa side mirror mo. Meron na rin tayong 6-way na adjust para sa upuan mo. Upuan ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. So nakikita nyo na, nakaupo na ako dito sa driver's side. Tignan na natin, i-check na natin kung paano nga ba i-adjust ang steering column ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Ito. Yan. Tilt up and down siya, then telescopic push backward. Ito. Yan, push then saka backward. Okay. Tignan naman natin yung specs. So dito na ako sa manibela ng Toyota Fortuner. Urethane ang tawag sa manibela niya. Then meron tayo ditong plus minus na volume. Then meron tayong mode dito para sa AM, FM, Bluetooth at Android Auto. Meron din tayong call dito if you want na tumawag gamit ang Bluetooth niya. Ito. Pwede nyo ding i-drop yung call gamit ito. Then meron tayong ditong trip A, trip B, yon. So, eto naman yung pag-adjust ng oras dito. Then, minutes, pag-adjust din. Hazard, yan din. Meron tayong 7-inch audio. Yun nga, meron ng Apple CarPlay at Android Auto. Ito yung aircon niya. Manual type. Then, rotary type pa rin. Si Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Meron tayo ditong lagayan ng cup holder. Dalawang cup holder dito. Then meron din tayong car charger dito. Ito yung gear type niya. Eco mode at power mode. Meron na rin si Toyota Fortuner. Then traction control. Meron tayo ditong center console na maraming pwedeng ilagay. Yan. Hindi ko ito nabanggit. Si Toyota Fortuner dati, meron siyang air vent na dyan para ma-maintain natin yung lamig ng mga bottle water natin. Pero ngayon nawala na. So yun yung mga nabago kay Toyota Fortuner. Then, tweeter, eto. Yan. Dito naman tayo, meron ng sun visor. Meron siyang vanity mirror. Ayun. Sa driver side, walang vanity mirror. Room lamp, ito. Yan. Then, lagayan ng shades. Yun. So mga ka-auto, tapos na nating i-review ang specs ng Toyota Fortuner, ang dimension niya, ang loob, interior, exterior niya, ang ilaw, ang makina. So yun, punta naman tayo sa safety features ng Toyota Fortuner G Diesel Automatic. Meron na siyang anti-lock braking system, hill start assist, vehicle stability control. Yun nga, pinakita ko sa inyo, meron na rin siyang backup camera at backup sensor. So yun. Sana mga ka-auto, kukunti na lang yung nakalimutan ko. Alam ko meron pa rin, pero i-comment nyo lang below para sa mga susunod pwede kong balikan yung pag-review natin kay Toyota Fortuner. Sana po ngayong magpapasko, malapit na magpasko, ipapasko nyo na sa amin. Huwag nyo na pong skip yung ads. Panoorin nyo na rin po yung ads para hindi naman po kayo umay sa mga specs na sinasabi ko. So ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po subscribe nyo po yung channel namin. Ako po pala si Raymond Angeles, marketing professional dito sa Toyota Pasig. Marami nagkakamali, sinasabi na sa Pasig, sa Angeles daw ako. Hindi po, surname po namin yon, Angeles. So Team Angeles Vlog yung pangalan ng YouTube channel namin. Kung bago pa lang po kayo sa channel namin at nakita nyo ang ganda ng Fortuner namin, pakisubscribe nyo naman po ang bell button. Pakiclick po yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos sa i-upload namin. Pakishare na rin sa mga tropa nyo. Pakisabi naman po sa mga tropa nyo na i-share, i-like
subscribe ang channel namin para mas dumami pa at mas mag-grow pa ang channel namin at dumami pa mga subscribers. So bibigyan ko kayo ng discount pag nakasubscribe kayo. Panoorin nyo po sana hanggang dulo yung mga videos namin. Pakisuportahan na rin po yung bagong page namin. Ito, Team Angeles. May page kasi ako para sa trabaho, may page din po ako para sa personal. Pwede din tayo mag-usap sa personal ng mga dapat nyong itanong, mga gusto nyo itanong tungkol sa mga vlog namin, sa mga videos namin na ina-upload dito sa YouTube channel namin. So please, paki-subscribe po yung channel namin, then paki-share po sa mga tropa nyo, paki-panood po yung mga ads, at yun nga, yun ay papasko nyo sa amin. Merry Christmas po, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat mga ka-auto. Shoutout po sa lahat ng OFW na nakikinig at laging nanonood sa amin, na walang sawang sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mag-ingat po tayong lahat kung saan man tayo naroon. God bless po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. At i-enjoy po natin ang season na to kasama ang ating mga pamilya. So God bless po sa ating lahat mga ka-auto. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!